Namamatay ka na. Ako. Sino ang walang kwenta? Binabati kita, host. Iniligtas ang dalaga. Na-activate ang sistema ng pag-akit sa dilag. Sistema. Ginoong Lin, may advanced stage pancreatic cancer ka. Mga 1 buwan na lang ang itatagal mo. Sa mga huling sandali ng iyong buhay, sana walang pagsisihan. Maaga pumanaw ang aking mga magulang, at iniwan lang nila ang isang apartment building, wala rin akong kaibigan. Mukhang mag-isa ko na lang, iiwan ang mundong ito. Ikaw, masamang babae. Umabot sa 10,000 piso ang tip na binigay ko sa'yo, at ayaw mo man lang akong sampahin sa pagtulog? Akala mo ba charity ako? Siya iyon, si Gu Qianqian. Nakatanggap ng unang like. Kuya Landlord, ang sayaw kong ito ay pinagbabayaran ng ibang tao para lang mapanood. Sabihin mo, napapanood mo na ito ng maraming beses. Hindi ba pwedeng ang renta? Renta? Walang bawas ni 1 sentimo. Kasama niya ang top spender, ang lalaki ng laro. Kuya Hu, Babayaran ko na lang unti-unti ang pera. Pakawalan mo na ako ngayon, okay? Unti-unti? Gusto ko na ngayon. Kung hindi kita, masisiguro dito ngayon. Susunod ako sa apelyido mo. Bitawan mo ako. Pakiusap. Bitawan mo ako. Lin Chuan! Lin Chuan! Umakyat ka. Huwag. Lin Chuan, sagipin mo ako. Pilit nila ako. Lin Chuan, Bata, huwag kang makialam. Sinira mo ang aking kasiyahan. Patay ka. Layas. Sa tingin mo matutulungan ka niya? Isa lang siyang payat na walang kwenta. Pinagalitan ko siya kanina. Hindi man lang umimik. alam mo bang napakasakit mo sa mukha? Ano sabi mo? Namamatay ka na. Ako. Sino ang walang kwenta? Pinalo mo ako? Pinalo, ang bibig mong marumi. ingat. Papatayin kita. Isama kita sa langit, o ikaw na lang ang umalis. Alis na ako. Umalis ka. Lin Chuan, Qianqian. Lin Chuan, Binabati kita, host. Iniligtas ang dalaga. Na-activate ang sistema ng pag-akit sa dilag. Sistema. Sistema, nakabitaw ako sa sistema. Ito ba ay guni-guni? Diskarte sa Diyosa. Opisyal nang naka-on ang sistema. Nakita ang malapit. Mga target na maaaring ibonding Gu Qianqian. Matagumpay na nabon. Si Gu Qianqian sa kasalukuyan sa host antas ng pagkagusto. 10% binabati kita, host, sa iyong reward. 1 buwan na habang buhay espesyal na kasanayan. Eksperto sa pakikipaglaban. Patuloy na magsikap, host habang buhay. Talagang binigyan ako ng habang buhay. Hindi ba ibig sabihin? Maaari pa akong mabuhay. Sao Chuan. Qianqian. Anong nangyari sa iyo? Ate, masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong tulungan? Nakita na si Gu Qianqian sa host antas ng pagkagusto, tumaas ng 5% reward, 15 araw na habang buhay. Ate Qianqian, ihatid na kita pauwi ngayon. Huwag.
Ano ang gagawin? Ang tawag kay Ate Kian at hindi siya sumasagot. Baka natutulog. Imposible. Si Ate Kian ay karaniwan, laging nagli-live hanggang hating gabi. Sagutin mo ang tawag. Naalala ko bigla. Sinabi sa akin ni Ate Kian kamakailan ay may isang... Ang top donor ay palagi siyang ginugulo at sinabi pang pupunta sa bahay at kidnapin siya. Sana walang nangyari. Bumalik na tayo agad. Buisit, tigilan mo na. Ganyan siya. Parang na-drugs siya. Huwag. Lin Chuan, ang bigat ng pakiramdam ko. Ang bigat ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Ang init ko. Hirap na hirap ako. Hindi pwede. Ako. Hindi pwede. Kailangan ko ngayong dalhin siya sa ospital. Kung hindi, tiyak na may mangyayaring masama. Tama. Huwag kang umalis. Buwisit, tigilan mo na iyan. Lin Chuan. Ikaw pala. Shaolin. Ganyan ba? Kaya pala gusto mong gawin kay Ate Kian Ikaw pala ang may masamang balak? Kailan ko ba siya ginawa ng masama? Nagdahilan ka pa. Tanga naman pala kami. Naumupa sa bahay mo. Sinamantala mo na wala kami. Dinrugs mo si Ate Kian at ginahasa lintik ka talagang manyak. Buwisit. Tumawag ng pulis. Ate Rongrong. Tumawag agad ng pulis. Wag. Baka nagkakamali tayo. Sa palagay ko si Shaolin ay hindi ganong klaseng tao. Ate Rongrong, ipinagtatanggol mo pa siya. Ikaw ba ay na-drugs din? Kung hindi kami nakauwi ng nasa oras, baka si Ate Kian ay... Ate Rongrong, ikaw ay may pusong napakabuti, kaya laging naloloko. Lin Chuan, hindi ko inakala na ikaw ay napakasama, mapanlin lang bastos, talagang nagkamali ako sa iyo. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Hindi. Talagang hindi yon ang iniisip mo. Yung ganoon. Ano ba? Nakita ko mismo. Gusto mo pa magdahilan? Shaolin, ipaliwanag mo nga. Ano ba talaga ang nangyari? Ano pa ang ipapaliwanag? Pumunta ka na ngayon sa pulis? Chuhu, Kian, buti na lang okay ka. Huwag kang mag-alala, Kian. Papapasukin ko si Lin Chuan sa kulungan itong hayop. Chuchu, nagkakamali ka sa kanya. Hindi ako sinaktan ni Lin Chuan. Kung hindi dahil sa kanya, nadala na ako ng iba. Si Lin Chuan ang tagapagligtas ko. Ano? Ngayon, kayong dalawa, naniniwala na ba kayo? Hindi rin siya mabuting tao. Nakita ko mismo. Siya, sinamantala ang sitwasyon at gusto ka pa niyang halikan. Wala siyang kasalanan. Ako ang unang kumilos. Wala ako sa tamang pag-iisip. Talagang nagkakamali ka sa kanya. Kumusta ang kapatid kong si Honghu? Nakoma siya dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Salamat, doktor. Kailangan mong iligtas siya. 10 beses ang bayad ko sa iyo. Maraming salamat, President Zhang. Sino ang gumawa? Nahanap na ba ang pumatay? Presidente, iniimbestigahan ko pa. Naniniwala akong malapit na. Ang tagal na. Wala pa ring linaw. Ang Qingshan Society natin, bakit may basura kang katulad mo? Kunin na siya. Puksain. Opo, Presidente. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Bukas, siguradong makikita ko. Ang pumatay sa amo. Kung hindi mo magawa, ilibing kitang kasama ng pumatay. Tiyak, gagawin ko.
Kagabi, nagpuyat tayo hanggang hating gabi. Sa wakas, naliwanagan na. Sabi ko, hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Ano ang gagawin? Si Ate Qianqian ay kakaakyat lang. Ang score ng liking, hindi ba dahil dito mababawasan? Ate Qianqian, makinig ka sa akin. Talagang hindi ko sinasadya. Saktan mo na ako. Bakit kita sasaktan? Tanga. Natukoy na si Gu Qianqian sa host tumaas ang liking ng 5%. Gantimpala, 15 araw na buhay. Kuya, ikaw ang aking tagapagligtas. Kung gusto mong manood, sabihin mo lang. Hindi ko naman ipinagbabawal sa iyo. Bakit ka palihim? Parang magnanakaw. Wala. Hindi ko talaga sinasadya. Antok na antok kasi ako kahapon. Wala talaga akong nakita. Pwede akong manumpa. Ano ba? Nakita mo na lahat sa akin? Ngayon ayaw mong umamin? Ako, Akala ko bihasa ka na. Hindi ko inaasahan. Isang baguhan na mahina sa asaran. Sige, tigilan na kita, nako. Natakot ka yata. Sige, may outdoor live stream si ate. Kailangan ko pang lumabas. lalabas ka ngayon. Hindi ba delikado? Wala akong magawa. May utang kasi si ate. Kung hindi, ikaw na lang magbayad para kay ate, okay? Ako. Sige na, may importante akong gagawin. Kailangan ko ng tulong mo. Kahapon, buong gabi kaming nagpuyat. Si Chuchu ay nilagnat kaninang umaga. Nag-aalala si ate mag-isa siya sa bahay. Pwede mo bang alagaan siya para kay ate? Hindi ko inaasahan na ganito ka mahalay mababa at mahalay. Ikaw na lang mag-abot ng tubig sa kanya. At ang gamot. Sige na. Sige na. Naman? Sige, gagawin ko. Sige, magtrabaho ka na. Salamat ha. Ililibre kita pagbalik. Masaganang pagkain. Itong babae. Ang bilis naman magbago. Itong si Wang Chuchu. Kahit nilalagnat, hindi tumitigil. Inutusan ako ni Ate Qianqian na alagaan ka, dinala ko na ang tubig at gamot. Iwan mo lang dyan. Ako na ang kukuha. Nilalagnat ka na, sigurado ka bang ayaw mong magpahinga? Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Sige. Ang bait ko, baliwala lang. May nakitang malapit, pwedeng ay target para i-attach. Wang Chuchu, matagumpay na naka-attach. Kasalukuyang antas ng pagtingin sa host, negatibong 20%. Bakit hindi ka pa umaalis? Kailangan pa ba kitang palayasin? Akala mo ba gusto ko to? Kung hindi lang dahil kay Ate Qianqian na alagaan kang mabuti. Lagnat lang naman. Hindi naman. Bakit bigla akong nahihilo? Alam mo ba, ang lagnat ay hindi biro. Kapag hindi na alagaan, pwedeng magdulot ng myocarditis. Alam ko na. Siya ay palaging parang ayaw may lumapit. Hindi ko inakala na may ganito pala siyang kahinaan. Lin Chuan. Narinig ko ang pinag-usapan kaninang umaga. Huwag mong pakialaman si Gu Qianqian. Ako.
Mahirap ang buhay ni Ate Kian Kian. Namamatay ang kanyang ama sa aksidente, at ang kanyang ina ay laging may sakit sa kama. Kailangan niya ng libu-libong piso para sa gamot. Kaya siya nagpupursigi magsagawa ng live para kumita at magpakabuti sa mga manonood. Ay para mapanatili ang nag-iisang mahal sa buhay. Kaya pala si Gu Qianqian ay may ganitong nakaraan. Si Ate Kian Kian ay mukhang malaya. Pero sa totoo lang, napakasimple. Wala pa siyang naging kasintahan. Sana ay makahanap ng taong tunay na magmamahal sa kanya at aalagaan siya. Kaya, Lin Chuan, huwag mong isipin na dahil iniligtas mo siya, pwede mo na siyang saktan. Lumayo ka sa kanya. Anong tingin mo sa akin? Ako, Ito na ang bahay na to. Tama, Abaw, ito na yun. Ikaw nga si Lin Chuan, di ba? Ikaw yung kahapon sinaksak ang kuya kong si Red Tiger. Alam mo ba nagalit ka sa Green Mountain Society kung ano ang kahihinatnan? Para protektahan si Qian Qian, nagalit siya sa Green Mountain Society. kasalanan ng kuya mo yan. Kasalanan niya. Kung sinong babae ang gustong kantutin ng kuya ko, swerte na niya yun. Yung babae, kumuha sa kuya ko ng 10,000 tips tapos nagkunwaring birhen. Akala mo naman kung sino may gintong puke. 10,000 piso, kung sinong gusto mong kantutin mo. Eh yung kuya mo, binigyan ka ng sahod mo sa loob ng maraming taon, di ba? Kantutin ka na niya ng maraming beses. Ikaw, naghahanap ka ng gulo. Inabalaan ko kayo. Pumapasok kayo ng bahay ng walang pahintulot. Babaeng mabaho, may karapatan ka bang magsalita dito? Umalis ka rito. Paano mo ako makikipag-usap sa magandang ate? Ate? Ang ganda-ganda mo pala. Buti na lang nasugatan ng kuya ko. Iuwi kita para maalagaan siya. Pero kailangan ko munang i-check. Ang mang-api ng babae, anong galing yan? Kung may guts ka, sa akin ka dumiretso. Natuklasan na si Wang Chuchu. Nadagdagan ng 5% ang kanyang paghanga sa host. Binigyan kita ng respeto, ha? Na-activate ang Combat Mastery. 100% na pagtaas ng bilis at lakas. 100% na reflexes. 100% na damage. Hayaan ninyo akong makipaglaro sa inyo ng maayos. Wakasan ninyo siya. Mag-ingat. Nanay, lumayas kayo. Mukhang hindi mo na kailangan mag-alala. Wang Chuchu, Wang Chuchu. Natukoy ang target na si Wang Chuchu. Sobrang takot. Ang mataas na lagnat ay nagdulot ng myocarditis. Pakiusap, simulan agad ang pagliligtas. Myocarditis. Hindi ito ay nakamamatay. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Natukoy na ang target, ay nasa kritikal na kalagayan. Malapit nang mabaygo ang misyon. Gagamitin mo ba ang 10 araw na buhay upang maging eksperto sa medisina? 10 araw na buhay. Buhay ang nakataya. Bahala na system, i-exchange mo na agad. Binabati kita, naging eksperto ka sa medisina. Ang bigat naman. Kaya pala ang bigat. Hindi ko inakala, ang mga karayom na naiwan ni tatay ay may gamit pala Wang Chuchu para sa paggamot, kailangan mong maghubad. Huwag mo akong sisihin, ito ay para mailigtas ka, pasensya na.
Zoo. Hindi ito ang aking kuwarto. Lin, mu, chuk, chuk. Maganda. Ngayon, walang makakapigil sa atin. Halika. Kakaiba. Nasaan ang tao? Mamatay ka na, pervert. Ikaw pala? Eddie sino? Ikaw ang nagpagaling sa akin. Eddie sino? Peviat, Sarili mong nahulog, hindi mo ako masisisi. bakit ka sumilip sa akin? Ikaw talaga ay isang pervert. Papatayin kita. Tumigil ka. Lola mo? Huwag kang gantihan ng masama ang kabutihan. Ikaw ay may myocarditis dahil sa mataas na lagnat. Kung hindi ko pa hinubad ang damit mo at binuksan para iturok ka ng karayom para gamutin ka, siguradong patay ka na. Pero hindi mo rin dapat. Anong nangyari sa iyo? Nahihilo at naiinitan ang ulo ko. Naku, noong nagturok ako kanina, hindi sinasadyang natamaan ang Guanyuan point. Maaaring mag-trigger ng pagnanasa. Sadyang ginawa mo iyan. Hindi ko sinasadya. Hayop ka. Gago. Pervert. Kumalma ka. Dapat kumalma ka ngayon. Hindi natin ito pwedeng gawin. Hindi ko sasamantalahin ang kahinaan mo. Lin Chuan, hindi mo ba? Iyan ba ang gusto mo? Lin Chuan, ang init ko. Tulungan mo ako. Lin Chuan. Kakaiba. Anong nangyayari? Kayo, anong ginagawa ninyo? Kayo, ano bang ginagawa nyo? Ate Qianqian, hindi yun tulad ng iniisip mo. Ano yun? Ako. Mukhang mali ang oras ng pagdating ko. Hindi. Tama naman ang oras ng pagdating mo. Tulungan mo akong pigilan siya. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Totoo ba ang sinasabi mo? Kung hindi ka naniniwala, maaari akong sumumpa. Maaari mong tanungin si Wang Chuchu. Hindi kita dinadaya. Sige, di na kita gaguhin. Pero sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Chuchu, may androphobia siya. Tiyak na hindi kanya magugustuhan. Tanga. Androphobia. Ate Qianqian, kailan ka dumating? Kanina lang, noong kayo dalawa. Ate Qianqian, alam mo ang ugali ko. Sige, ipinapangako ng ate na mananahimik. Mas mabuti kung ganyan. At ikaw, Lin Chuan, sa mga nangyari ngayon, dapat mong huwag mong ibagsasawalang bahala kahit kaunti. Tiyak na hindi kita patatawarin. May nangyari ba ngayon? Anong nangyari ngayon? Parang hindi ko matandaan. Hindi matandaan. Ang galing ng paggamot ni Lin Chuan ah. Ang kutis ni Chuchu, mukhang mas maganda kaysa kaninang umaga. Mas gumaling na talaga. Hindi ko akalaing marunong siyang mag-alaga. Marunong siyang mag-alaga.
Talagang marunong siyang mag-alaga. Ate Kian, nasaan si Ate Rongrong? Bakit hindi siya sumama sa'yo umuwi? Oo nga, gabi na. Dapat tapos na siya sa trabaho. Voice message. Uy, Ate Rong. Lin Chuan, sagipin mo ako. Ate Rong, anong nangyari? Lin Chuan, diretsahan na. Ako si Zhang Qingshan, presidente ng Qingshan Hui. Ikaw ang boss ni Honghu at Abao. Anong nangyari kay Ate Rong? Nasaan siya ngayon? Siya si Chen Rongrong, di ba? Ang ganda niya, ang mukha niya, kapag kinurot, parang may lalabas na tubig. Ang coincidence, di ba? Siya pala ay nagtatrabaho sa aking entertainment city. Zhang Qingshan, ito ay sa pagitan natin. Wala siyang kinalaman. Kung may tapang ka, ako ang harapin mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon sa loob ng 1 oras. Kung hindi ka makarating sa Qingshan Hui, huwag kang magalit kung saktan ko ang babae. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Pupunta ako ngayon. Lin Chuan, anong nangyari kay Rongrong? Kinidnap siya ng Qingshan Hui. Ano? Ano ang gagawin natin? Ang mga tao ng Qingshan Hui, hindi natin sila kayang galitin. Malaki ang impluensya ng Qingshan Hui sa Yangcheng. Ang kanilang leader, na si Zhang Qingshan, ay ang underground king sa Yangcheng. Mula nang ang kanyang anak na babae ay namatay ng hindi inaasahan 3 taon na ang nakalipas, siya ay naging mas malupit. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko lang ginagalit si Red Tiger, hindi tayo magkakagulo ngayon. And Paano naging kasalanan mo iyon? Iyon ay dahil sa taong iyon na nagdala ng kanyang sariling kapahamakan. Mukhang kailangan kong kontakin ang pamilya. Hayaan silang mamagitan. Pupunta ako doon ngayon. Ako ang gusto nila. Kapag pumunta ako, tiyak na pakakawalan nila si Rongrong. hindi pwedeng. Marami sila. Papatayin ka nila. Lin Chuan, huwag kang magpadala sa emosyon. Mag-isip pa tayo ng paraan. Ako ang dahilan ng lahat ng ito. Si Rongrong ay nadamay din. Ako ang mananagot hanggang sa huli. Muntik ng 1 oras. Ang maliit mong landlady ay baka natakot na umihi at hindi na dumating. Sumama ka na lang sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Ano? Kung maglakas loob siyang pumunta sa Qingshan Hui, tiyak kong lalabas siya ng pahiga. Lin Chuan, huwag kang pumunta. Magandang dalaga? Ano ang ibinubulong mo? Red Tiga. Ang kukumoy ayaw mo na bang makuha? Bata, talaga namang pumunta ka ha? Lin Chuan, umalis ka na. Mapanganib dito. Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat. Aayusin? Anong gagamitin mo para ayusin? Sa bibig mo lang ba? Pumasok ka ngayon sa Qingshan Hui. Dito ka mamamatay. Honghu. At ikaw, mukhang ang leksyon na ibinigay ko sa inyo noong nakaraan ay hindi sapat. Malapit ka ng mamatay, bata. At mayabang ka pa rin? Jiang Qingshan, sariling gawa, sariling pananagutan. Ako ang nanakit sa Qingshan Hui ninyo. Lin Chuan, huwag mo nang istorbohin si Ate Rongrong. Ayos. Sa tingin ko, may paninindigan ka naman. Ako si Zhang Qingshan. Marunong akong sumunod sa batas ng mundo. Pakawalan na siya. Kuya? Lin Chuan, ito ay masyadong mapanganib. Bakit ka pumunta? Natukoy ang malapit na. Pwedeng ibind ang target na si Chen Rongrong. Binding successful. Kasalukuyang sa host. Affection level 15%. Kaya pala si Ate Rongrong sa simula pa lang ay may gusto na sa akin. Ate Rong, ikaw ay aking kaibigan. Siyempre protektahan kita. Dito na ako bahala. Umalis ka muna. Hindi. Kung aalis, sabay tayo. Sandali. Maaari kang umalis. Pero siya ay kailangang manatili. Presidente Zhang, anong gusto mong gawin ko dito? Anong gagawin? Sinugatan mo ang 2 kong kapatid. Nilight mo ang pangalan ng Qingshan Hui. Kailangan nating bayaran ito. Pero, ako, si Zhang Qingshan, hanga ako sa tapang mong mag-isa na dumalo sa piging na ito. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Narinig ko na magaling kang lumaban. Kaya, ang mga narito ngayon, talunin mo lahat ng magagaling. Papakawalan kita ng buhay. Sino ang nagsabing kailangan nating mag-away o magpatayan? Ano ang ibig mong sabihin, bata? Malinaw na yan, amo. Gusto niyang humingi ng tawad. Ang bilis mong sumuko. Tanga ka talaga. Luhod ka na. Magsagawa ka ng 3 pagyuko. Tawagin mo akong lolo ng 3 beses. Baka makalimutan ko ito. Si
Sino ka ba? Ika'y magpapaluhod sa akin at tatawagin kang lolo. Naghahanap ka ng gulo, bata. Ikaw, Shaolin, bakit ka nagmamadali? Ano ang gagawin natin? Ayos lang, Ate Rongrong. amo, patayin mo na siya. Lin Chuan, binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito pinahalagahan. Huwag mong sisihin kung ako ay maging brutal. Wag. Kung payag kayong pakawalan siya, gagawin ko ang lahat. Ikaw ang nagsabi niyan. Lahat ay handa ka. Halika, sumama ka muna sa akin. Honghu, wala ka talagang pagbabago. Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Pagkatapos, ipapanood ko sa iyo ang isang magandang palabas. Wala akong oras dito. Para sa yung batang walang kwenta. Gawin na. Teka, bago ka pa kumilos, may ipapakita ako sa iyo. Ano yon? Tingnan mo at malalaman mo. Amo, ang batang ito ay nag-aaksaya ng oras. Huwag mo na siyang pakinggan. Sabay-sabay nating patayin ang batang ito. Honghu, ako ang asawa ng iyong kuya. Ang asawa ni Zhang Qingshan. Hindi ka ba takot na malaman niya? Ang asawa ni Jiang Qingshan. Mas exciting pag nilalaro, di ba? Tama ba, ate? Ang usapan nating dalawa ay palaging isang panganib. Kung matuklasan ni Zhang Qingshan, hindi tayo makakatakas. Kailan mo balak akong isama para lumayo? Huwag kang mag-alala. Hintayin mo munang unti-unti kong maubos ang assets ng Qingshan Hui kapag nakuha na natin ang pera. Makakapunta tayo sa ibang bansa at magsasaya. Ate, ang pinakamahalaga ngayon ay hayaan mo muna akong magsaya ng husto. Red Tiger, Boss, pakinggan mo ako. ikaw na walang hiya. Hindi lang ako ginawan mo ng sungay, inilipat mo pa ang assets ng Qingshan Hui. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, papatayin kita ng walang libingan. Ginoo, wala akong ginagawa. Inosente ako. Alam ko na tiyak na itong taong ito ang nag-frame sa akin. Magira, ngayon, napaka-advance ng teknolohiya, gamit ang artificial intelligence mag-fabricate ng recording, napakadali lang. Sinasabi mo bang peke ang recording? Ginoo, ilang taon na kitang kasama. Kung anong klaseng tao ako, si Red Tiger. Alam na alam mo, huwag tayong mapag-away-away. Ng ibang tao, Oo, ang pagkatao ni Ginoong Tigre, alam nating lahat at sa loob ng maraming taon, tapat siya palagi. Red Tiger, dahil ganito na magpapalusot ka pa ba? sino bang nagsabing nagpapalusot ako? Ikaw ang nag-frame sa akin. Isang recording lang? Ano bang mapapatunayan? Paano kung sabihin ko may iba pa akong ebidensya? Halimbawa, isang video. Ano? Tingnan mo ano ito. Ang nawawala kong cellphone, bakit nasa iyo? Nawala ang cellphone ko. Bakit nasa iyo? Inaamin mo na ito ang cellphone mo, di madali na ang lahat. Ibig mong sabihin ng mga video na iyon? Nasa cellphone na ito lahat? Tama. Yung mga recording kanina, ay kinuha ko mula sa video. Hindi ko akalain na si Honghu. Ikaw, matanda ka. Ang landi mo pala. Pakita mo sa akin ang cellphone na ito. Boss, huwag kang maniwala sa kanya. Bitawan mo. Naalala mo ba? Noong gabing iyon, hinaras mo si Gu Qianchen. Nawala ang cellphone mo. Ang cellphone mo ay naglalaman ng napakaraming lihim. Ito ay cellphone ng taong iyon kanina. Pinaparatang mo ako. Siya, pinaparatang niya ako, boss. Tingnan mo, mukha kang guilty. Wala pa akong sinasabi. Sinasabi mo na agad na pinaparatang kita. Kung ganoon, bakit hindi natin sa harap ng lahat, buksan ang cellphone na ito, para makita kung ano talaga, ang ginawa mo na kahiya-hiya, Presidente Zhang. Ang cellphone na ito ay hindi lang nagtala ng mga video na iyon, kundi pati ang accounting ni Honghu, nagtala ng kanyang paglustay sa Qingshan Hui mga ebidensya ng asset. Kasinungalingan. Pinagbibintangan mo kami, Boss Hong. Hayaan mo siyang buksan at tingnan. Tapos na. Wala na. Presidente Zhang, hindi mo ba gustong makita ng sarili mong mga mata? Ayaw kong hayaan ang mga maruruming bagay na ito na dumihan ang aking mga mata. Dahil ang itsura niya ngayon ay nagsasabi na ng lahat. Red Tiger, Red Tiger. Ako, Jiang Qingshan. Sa loob ng maraming taon ay itinuring kitang tunay na kapatid, ganyan mo ako tratuhin? May tao ba? Kunin niyo na siya. Kuya, mali ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Yung tungkol kay ate, ako ang gumawa noon. Pangulo, si Kuya Tiger ay tapat sa loob ng mga taon, Pangulo. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Oo. Yung pagnanakaw ng assets ng kumpanya. Si Leopard ang gumawa noon. Siya iyon. Aminin mo na.
Oo, siya ang gumawa. Pangulo, oo, ako ang lahat ng gumawa. Lahat, ako ang may sala. Tumahimik ka. Sa loob ng maraming taon, wala kang kahit anong pag-unlad. Mas mababa ka pa sa isa mong alagad. May tao ba? Ilabas nyo ang dalawang iyan at gupitin nyo at pakainin sa mga aso. Kuya, mali ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Kuya, mali ako. Kuya, Sandali lang. Pangulong Zhang, tiyak na hindi ibubunyag ni Red Tiger ang sikreto sa isang alagad ni Leopard. Medyo bobo ang batang ito, pero kahit papaano, tapat siya, patawarin mo siya. Dahil si Mr. Lin mismo ang nagpetisyon, hindi ko tatanggihan ang iyong kahilingan. Ngayon, ililigtas ko ang iyong buhay, na parang aso. Pero pakinggan mo akong mabuti. Mula ngayon, ikaw ay magiging isang aso sa ilalim ni Mr. Lin kung sinong utusan kanyang kagatin. Iyon ang gagawin mo. Narinig mo ba? Mr. Lin, napakalaki ng iyong kabutihan. Si Leopard, sa buong buhay ko, ay iyong tao na. Mr. Lin, hindi sapat ang mga salita para pasalamatan ka, pinalinis mo ang aking organisasyon para kay Zhang Qingshan. Mula ngayon, ang mga bagay ni Lin Chuan ay magiging mga bagay ko. Zhang Qingshan ang iyong kaaway ay aking kaaway. Ang aking Qingshan Association ay dadaan sa apoy at tubig para sa iyo. Kahit mamatay ay gagawin. Sa apoy at tubig, kahit mamatay ay gagawin. Ate Kian, nakaalis ka na ng halos kalahating oras. Umupo ka muna at magpahinga. Bakit ang tagal walang balita? Kinakabahan na ako. Ikaw? At may lakas ka ng loob na pumunta? Miss Wang, huwag kang magkamali ng intindi. Inihatid ko sina Jilin at Miss Chen, pabalik. Mabuti. Ako ang nag-utos sa kanya na magmaneho at ihatid kami. Dahil naihatid na ang mga tao, aalis na ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita agad. Wrong, okay ka lang? Tinatakot mo kami. Salamat kay Lin Chuan. Lin Chuan, anong nangyari? Huwag mag-alala. Naayos na ang problema. Hindi na tayo gagalawin ni Zhang Qingshan. Buti naman. Pero Lin Chuan, paano mo nagawa iyon? Ang Qingshan Hui iyon. Medyo komplikado ito. Hindi ito maipapaliwanag sa ilang salita lang. Mayroon kang kahangahangang kakayahan sa medisina at sobrang galing sa laban. Ngayong gabi, natalo mo ang Qingshan Hui. Lin Chuan, ilan pa bang sikreto ang itinatago mo? Ate Rongrong, Ate Rongrong, anong nangyari sa iyo? Bilis! Bilis! hindi pa gumaling ang dati niyang sakit at dahil sa sobrang takot, kaya siya biglang nahimatay. Ang pamilya ni Ate Rongrong ay nakatira sa mahirap na bundok. Siya lang ang nagtataguyod sa kanila. Ang buong pamilya niya ay paulit-ulit na nagbilin sa amin na alagaan siya. Lin Chuan, kailangan mo siyang iligtas. Huwag kayong mag-alala. Tulungan ninyo ako. Hubarin muna ang kanyang damit. Tulong naman. Hubarin mo muna lahat ng damit. Sa liwanag ng araw, maghuhubad ka. Anong gagawin mo? Siyempre, nagpapagaling ako. Maniwala kayo kay Lin Chuan. Pinagaling niya ako. Tingnan mo. Rongrong! Kayo, Ate Rongrong, ito ay dahil sa pagod ng katawan mo at sobra ka sa trabaho, kaya nahimatay ka. Buti na lang marunong si Lin Chuan ng medisina, kaya kanya nailigtas. salamat, Shaolin. Walang anuman. Natuklasan ng sistema, ang antas ng pagmamahal ni Chen Rongrong sa host ay tumaas ng 5%. Ang antas ng pagmamahal ni Chen Rongrong sa host ay umabot sa 20%. Na-unlock ang stage reward. Gantimpala sa host, 3 buwang buhay. Hong Chang Group, 51% na kontroladong bahagi. Hongchang Group. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata ang nangungunang kumpanya ng Yangcheng. Huwag ka nang magulo. Magpahinga ka na. Lin Chuan, tama na. Dahil marunong ka ng medisina, bakit hindi mo gamutin ang sarili mong sakit? Anong sinabi mo? Kailan mo pa ba tatago sa amin? Hanggang kailan? Kung hindi ako pumunta ngayon para maglinis, hindi ko malalaman na may malubha kang sakit. Shaolin, ano ito? Mali ba?
Ngayon tumawag ako sa doktor. Sinabi nila na si Lin Chuan ay 1 hanggang 2 buwan na lang ang itatagal. Ano? May kilala akong doktor sa ibang bansa. Kung kailangan mo. 3 magagandang dalaga, huwag na kayong mag-alala para sa akin. Sige. Gabi na. Umuwi na kayo at magpahinga. Magpahinga. Sa buhay, sino ba ang hindi mamamatay? Maaga o huli, lahat ay mamamatay. Lin Chuan! Tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao. Ang pangalan ay Lin Chuan. Eileen. Binibini. Kung pangalan lang ang basehan, medyo mahirap yata. Mas mabuti kung makapagbigay ka ng litrato. Litrato? Sige. Naiintindihan ko. Litrato. Pwede naman akong kumuha ngayon, di ba? Ikaw, anong gagawin mo? Ako, Pumunta ako para kunan ka ng litrato. kung litrato lang, edi litrato. Sino bang pumapasok ng palihim sa kwarto ng iba sa hating gabi para kumuha ng litrato? Ibig sabihin ba ay gusto mong? Anong iniisip mo? Sinisisi mo pa ako sa pag-iisip ko. Pumuslit ka sa kwarto ko sa hating gabi. At hinalikan mo pa ako kanina. Natatakot lang akong sumigaw ka. Sabi mo hindi mo gusto. Iyon. Sa totoo lang, gusto lang kitang kunan ng litrato. Pag namatay ka na, ilalagay ang litrato mo sa altar para gamitin bilang retrato sa lamay. Salamat talaga ha. Kumukuha ka ng litrato para sa lamay ko sa hating gabi. Patayin mo na lang ako diretsyo. Maniwala ka o hindi? Isang lalaking nagdadaldal dito. Ikaw. Shaolin, gising ka pa ba? Naku! Shaolin, gising ka pa ba? Hindi pa. Shaolin, pumunta ako para magpasalamat. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, baka matagal na akong... Huwag kang mag-alala, Ate Rongrong. Gabi na, may kailangan ka ba? Sa madaling salita, gagantihan kita. Ang init ng panahon, bakit nakakumot ka pa? Hindi ba mainit? Ate Rongrong? Tumahimik ka. Kung tatawagin mo pa si Ate Qianqian, lalo lang magiging komplikado ang lahat. Hindi na maipaliwanag. Sorpresa. Sabi ko na sa'yo hindi mo maitatago. Ikaw ang nagsabing itago, di ba? Chuchu, ano ba talaga ang nangyayari? Ate Rongrong, kung sasabihin ko na pumunta ako para kuhanan ng litrato si Lin Chuan bago siya mamatay, maniniwala ka ba? Naniniwala ako. Ate Rongrong, ikaw? Bakit ka pumunta sa kwarto ni Lin Chuan nang gabing-gabi na? Anong gagawin mo? Ako. Pumunta talaga ako para sukatin si Lin Chuan. Maghahanda ng damit at kabaong para sa kanya. Ang galing ninyong dalawa, no? Isa kukunan ako ng litrato, isa maghahanda ng kabaong. Lumabas kayong dalawa. Umalis na kayo. Lin Chuan, kising ka pa ba? Ate Qianqian, bilis, bilis. Magtago kayo. Xiao Chun, Ate Qianqian, ang gabi na may kailangan ka ba? anong problema kuya landlord? Wala, ate. Hindi ba ako pwedeng lumapit sa'yo? Ate Qianqian, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Ate, gusto ko sanang tulungan mo ako.
Sige na, hindi na kita inaasar. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Pwede mo ba akong pahiram ng 100,000 piso? 100,000. Umihiram ng pera. Ay nako. Anong nangyayari sa inyo? May pag-uusapan lang kami ni Shaolin, mahaba ang kwento. Kahit anong gawin mo sa perang hiram mo. Naospital ang nanay ko. Kulang pa ng 100,000. Ano? Yung sahod mo? Wag na banggitin. Noong una, pinapunta ako ng boss ko para sumama sa inuman. Hindi ako pumayag. 6 na buwan na akong walang sahod. Inaantala ka nila ng ganito katagal. Nagtatrabaho ka pa rin sa kanila. Wala akong magawa, multa sa kontrata. 5 milyon. Qianqian, huwag kang maalala. Meron pa yata akong iba dito. Pero hindi pwedeng patagalin na lang ito. Kukunin ko para sa'yo. Chuan-chuan ko. Na-appreciate ko ang intensyon mo. Pero, hindi mo ako matutulungan dito. Bakit naman? Ito ang hindi mo alam tungkol sa iyong tenant. Ang pinirmahan ni Kian Kian ay Yangdu Entertainment. Ang kumpanyang ito ay may kapangyarihan sa lahat. Sino mang mag-ask ng sahod ay mapapasama. Ate Kian Kian, sinabi ko na sayo dati. Huwag kang pumirma sa kanilang kumpanya. Pasensya na, Chuchu. Hindi ko rin naman gusto. Hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin na hindi ko kaya. Ikaw, ano ang meron ka na wala sa iba? Nagmamarunong ka lang, walang kwenta, makipagpusta ka ba sa akin? Pustahan? Pustahan na bukas kung makukuha ko ba ang sahod ni Ate Qianqian. Sige, pustahan tayo. Basta bukas makukuha mo ang sahod ni Ate Kian Kian. Hindi lang ako hihingi ng tawad at yuyuko. Gagawin ko ang anuman ang gusto mo. Deal. Amo. Gusto ko ng 880,000 na. Mink coat. Walang problema, mahal. Sabi ko sa'yo, Taginet, tamang-tama para sa mink coat. Kung gusto mo, bilhin natin. Mamaya, ibibigay ko na ang pera, i-transfer ko sa'yo. Ginoo, hindi kayo pwedeng pumasok. Amo, pasensya na. Hindi ko siya napigilan. Ikaw ang amo dito. Ako, sino ka? Aminin mo na lang. Ito ang utang mo sa kaibigan ko na sweldo ni Gu Qianqian. Kabuuan ay 200,000, pakisettle na lang. Humingi siya ng pera sa akin. Pasensya na, medyo tight ang budget ngayon. Bumalik ka na lang sa susunod. Kung hindi ka magbabayad, hindi ako aalis. Alin sa sinabi ko ang hindi mo maintindihan? Sinabi ko, tight ang budget, bumalik ka sa susunod. Kaya mong bilhan ang iyong kabit ng mengkot na 880,000 at sinasabi mong tight ang budget. Narinig ko, may pera ako, pero ayokong magbigay. Yung kaibigan mo, ikaw, nagmamataas, ayaw niyang makipag-inuman at gusto pa ng sweldo. Imposible! Ano magagawa mo sa akin? Sige, tamaan mo ako. Sige. Bastos, sinaktan mo ako? Hindi ba ikaw ang nag-utos? Unang beses ko marinig ang ganyang kakaibang kahilingan, kaya natural lang na pagbigyan kita. Galing ah, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi na ako si Wang. Pumunta kayo rito. Nasaan ang mga tao ko? Bingi ba kayong lahat? Ayaw nyo na bang magtrabaho? Tumigil ka na sa pagsigaw. Yung mga security guards, di ba, nung pumasok ako, sabay ko na silang inayos. Mga 30 hanggang 40 tauhan. Paano mo iyon nagawa? Gusto mo bang subukan? Payo ko sa iyo, huwag kang magulo. Ang Yangdu Entertainment ay protektado ng Qing Shanhui. Qing Shanhui. Hindi mo pa yata narinig? Siyempre narinig ko na ang Qing Shanhui, pero hindi tiyak na poprotektahan ka niya. Bata, sasabihin ko sa iyo, si Pinuno Bao ng Qing Shanhui iyan, ang aking matalik na kaibigan. Paniniwalaan mo ba na isang tawag lang, darating siya agad? Pinuno Bao, kahit bigyan ko siya ng 10 lakas ng loob, hindi niya ako gagalawin. Galing. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon.
Pinuno Bao. May pumunta rito at nanggugulo. Sino iyon? Ang tapang naman? Hintayin mo ako. Sige, alam ko na. Bata, patay ka na. Kapag dumating si Pinuno Bao ng Ching Sanhui, ituturo ko sa iyo kung paano ka mamamatay. Sino ang napakalakas ng loob na mangahas sa Ching Cheng Hui ko, manggulo sa lugar na aking inaalagaan? Bao, nandito ka na sa wakas. Itong bastos na bata. Kanina, mayabang pa siyang nagsabi, kahit 10 beses mong dagdagan ang tapang mo, hindi mo siya magagalaw kahit 1 beses. Talaga? Batang ito. Gusto kong makita kung sino ka talaga, na ang laki ng yabang mo. Bao, dapat mong turuan siya ng leksyon ng maayos. Walang kwenta na mangahas mong hamakin ako. Bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan kailanman. Abaw. Isang gabi lang tayong hindi nagkita, lumaki na ang tapang mo, ah? Tagapagligtas ko. Bakit ka nandito? Ikaw ba? Mr. Lin, kumain ka na ba? Bao. Ano to? Anong ginagawa mo? Patayin mo siya. Naghahanap ka ng gulo, ah? Alam mo ba, si Mr. Lin ay ang ating mahalagang bisita ng Ching Shan Hui at tagapagligtas ko, si Bao. Ako? Mr. Lin, ano ang nangyari? Itong kumpanya ay may utang na sahod sa kaibigan ko sa loob ng 6 na buwan. Pumunta ako para maningil. Totoo ba yan? May ganyan? Ako. Ginong Lin, ang pera ni Ginong Lin, pinangahasang mong utangin? Nagmamadali kang mamatay? Namamatay ka na ba? Amo Bao. Hindi ko talaga alam. Siya ang iyong tagapagligtas. Kung alam ko lang, tiyak na hindi ko siya ganyan tratuhin. Amo Bao. Ginong Lin, pakiusap, maging mapagpatawad ka. Ituring mo akong parang walang kwenta. Pakawalan mo na lang ako, okay? Ginong Lin. Nandito ako para kunin ang pera mo. Hindi para patayin ka. Narinig mo ba? Magkano ang utang mo kay Ginoong Lin? 300,000. Hindi. 400,000, 400,000. Mayroon pa akong, at may interes pa. Kunin mo na! Tanga! Siye. Ginoong Lin, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ginoong Lin. Kabuuan ay 400,000. 300,000 ang puhunan. At 100,000 ang interes sa loob ng 6 na buwan. Wang Chuchu, ikaw ang nagsabi niyan. Kapag nakuha ko na ang pera, kahit ano, gagawin mo. Bakit ang tagal na? Hindi pa bumabalik si Lin Chuan. Baka naman nakipag-away na siya sa mga iyon. Sarili niya lang ang may kasalanan. Nagmamalaki lang siya. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat siya pinapunta. Buhay pa ako. Sino ang nagpaplano ng maagang burol para sa akin? Lin Chuan! Lin Chuan, baka naman hindi ka pumunta. Gayunpaman, ito ay ang pinakatamang desisyon. Buti na lang buhay ka pa. Walang problema. Sa iba, ako na ang bahala. Ang mahalaga, nakabalik kang ligtas. Sino bang nagsabing hindi ako pumunta? Ang daming pera. Ninakawan mo ba ang bangko? Saan mo nakuha ang napakaraming pera? Anong ninakaw sa bangko? Ito ang sweldo ni Ate Qianqian. Nakuha mo talaga para sa kanya? Siyempre, nanalo ako. Naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin? Lin Chuan, mahal na mahal kita. Kung ganon, mula ngayon, naninilip ka sa akin habang naliligo ako. Magpapanggap akong wala akong nakita. Ako. Na-detect na tumaas ang affection ni Qianqian sa host. Dagdag 10% ang antas ng paghanga. Nakatanggap ng reward. 3 buwang buhay. Matapang ka namang manilip sa amin sa banyo. Manyak. Ako. Wala. Baka may mali. Sa tingin ko, si Shaolin ay hindi ganyang tao. Sa tingin ko, hindi naman. Siangga. May nakalimutan akong sabihin sa inyo. Sa totoo lang, kaninang umaga, nag-resign na ako sa trabaho.
Rongrong, sinusuportahan ko ang desisyon mo. Sa totoo lang, magtrabaho sa nightclub ay parehong mahirap at delikado. Kahit hindi nangyari ang nangyari kagabi, sinusuportahan na kita noon pa man na magpalit ng trabaho. Pero wala akong mataas na edukasyon at wala ring espesyal na kakayahan. Ano pa bang trabaho ang kaya kong lipatan? Wrong. Pwede kang sumama sa akin. Maging online host. Sa ganda at katawan mo, siguradong maaakit yung mga lalaki na mababaliw. At magbibigay ng maraming pera sa'yo. Hindi. Qianqian. Kapag nasa harap ako ng kamera, kinakabahan ako. Wrong. May magandang oportunidad ako. Pero sa simula, medyo mahirap. Pero kung handa kang magsakripisyo, tiyak na may kapalit. Okay lang, hindi ako takot sa hirap. Ayos yan. Ang kumpanya ng kaibigan ko ay naghahanap ng channel sales. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya mo yan. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa interview. Wrong, naniniwala ako sa'yo. Tiyak na makakapasa ka sa interview. Laban. Sige, maghahanda ako. Shaolin, sumama ka sa akin saglit. Ako. Ate Rongrong, anong gagawin mo? Ang misteryoso mo. Gusto sana kitang hilingan. Payuhan mo ako. Sa damit na isusuot sa interview. Sige. Hintayin mo ako dito saglit. Sige. Ate Rongrong, ito naman. Parang hindi mo ako itinuturing na iba. Hindi pwede. Shaolin, bakit ka nakatitig sa akin at hindi nagsasalita? Oo, may kakaiba ba sa akin? Hindi. Tama na tama ka, Rongrong. Kapag tumayo ka dyan talagang isang matatag na babaeng dalubhasa. Saan naman ako ganoon kagaya ng sinasabi mo? Pero kung ganyan ang sinasabi mo, mas kampante na ako. Shaolin, noong panahong pinakamahirap ang aking pinansiyal, pinalaya mo ako sa 3 buwang upa. Kahapon, iniligtas mo ako ng buong tapang. Sabihin mo, paano kita mababayaran? Rongrong, kung ganyan ang sasabihin mo, nagiging malayo ka na. Shaolin, ako si Chen Rongrong ay taong marunong tumanaw ng utang na loob. Kapag sinabi kong magbabayad, talagang magbabayad ako. Ito ay paunang interes. Ang tunay na kabayaran ay mamaya ko na ibibigay ng maayos. Si Chuchu ang nagpadala sa akin ng mensahe. Ibinigay niya ang address ng interview at ipinadala sa akin. Hongchang Group. Mukhang isang malaking kumpanya ito. Kaya maghahanda na ako para sa interview. Batiin ninyo ako ng swerte. Laban. Hongchang Group. Bakit ang pangalan na ito ay parang napakapamilyar sa tenga? Tama, kagabi, umabot sa sapat na antas ang tiwala ni Rongrong. Binigyan ako ng gantimpala ng sistema ng Hongchang Group na 51% na bahagi ng kumpanya. Oo. Chairman, ako si Jiang Ying, CEO ng Hongchang Group. Sa wakas, ay nakakonekta na ako sa inyo. Tinatawag mo akong chairman. Oo naman, binili mo ang 51% ng shares kaya ikaw ang chairman. Totoo pala. Ang galing ng system.
Chairman, may oras ka ba para pumunta sa grupo at mag-inspeksyon? Ngayon na lang pupunta ako mamaya. Opo. Ipag-utos ko na agad, tipunin ang lahat ng executives. Dapat magpakita ng pinakamagandang pag-uugali. Ito ang chairman unang pagbisita sa kumpanya. Kung may magkakamali, mag-resign na agad at umalis, opo. Mamaya, si Ate Rongrong ay may interview, pupunta rin ako doon. Huwag mo muna sabihin sa kanya. Bigyan natin siya ng surprise pag nagkita. Miss Chen, nabasa ko na ang resume mo. Tagapamahalatang tugma ba ako sa inyong kailangan? Miss Chen Mei, karanasan ka ba sa ganitong trabaho? Wala. Mahirap yan. Ang huli mong trabaho ay massage therapist. Wala kang experience sa sales. Hindi ko alam kung kaya mo bang gawin ito. Tagapamahalatang, pakiusap, bigyan mo ako ng chance. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Dahil ganyan ang sinabi ni Miss Chen, hindi naman talagang walang paraan. Kung tayo ay magkakilala pa ng mas malalim. Kung tayo lang ay mas mag-aral pa ng malalim. Tagapamahalatang, mag-aaral akong mabuti. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Siyempre may pagkakataon. Depende kay Miss Chen kung kaya mong hawakan. Tagapamahalatang, mag-ingat ka, seryoso akong nag-apply dito. Miss Chen, biro lang. Huwag kang masyadong sensitibo. Ang Hong Chang Group namin ay isang seryosong kumpanya. Miss Chen, uminom ka ng tubig. Dahan-dahan tayong mag-usap. Bagong tapon na tubig, at uminom din siya. Siguro okay lang. Salamat. Tagapamahalatang. Okay na. Miss Chen, batay sa iyong kasalukuyang kakayahan, mahirap kang makapasok sa kumpanya namin. Pero may shortcut. Hindi ko alam kung gusto mo. Ang init naman. Anong shortcut? Kung maging nobya ko, posisyon at sweldo, lahat ay madaling pag-usapan. Tagapamahalatang, mag-ingat ka. Mahirap kong tanggapin. Paalam na sa ganitong interview. Ikaw, sa tubig na ito. Ang ganda mo naman. Huwag ka nang mahiya. Hayaan mong alagaan kita. Lumayo ka, aalis na ako. Saan ka pupunta? Saan ka tatakas? Mainit, di ba? Halika, ubaran kita para hindi ka na mainit. Lin Chuan, Saklolo. Lin Chuan, Saklolo. Nasaan ka? Bilisan mo, tulungan mo ako. Boses ni Rongrong. Nasa loob ba siya? Babala, target mong mahuli, Chen Rongrong. Nasa panganib. Pumunta ka agad dyan. Masama. Tigil. Okay ka lang? Lin Chuan, nandito ka na. Natatakot ako. Binigyan niya ako ng droga. Huwag kang matakot. Wala na. Okay na. Kuya, nabulag ako ng sandali. Hindi na ako uulit. Promise. Lin Chuan, Ikaw, Tang Jen. Bitawan mo. hindi ba ito ang dati kong kaklase? Si Lin Chuan? Sikat noong araw. Mahina at walang silbi. Matagal na tayong hindi nagkita. Naging malakas ka na. At ngayon, naglakas loob kang saktan ako? Tang Jen, akala ko, pagkatapos ng napakaraming taon, wala ka pa rin kahihiyan. Ngayon, hindi lang kita sasaktan, ipapaluhod din kita, para humingi ng tawad kay Ate Rongrong. Ipapaluhod mo ako? Humingi ng tawad sa kanya? Sira ba ang ulo mo? Dilatan mo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti. Tagapamahala ng HR. Ng Hong Chang Group? Siya lang? Karapat dapat ba siya?
Shaolin. Tama na, siya ang tagapamahala ng departamento. Hindi natin siya kayang sagutin. Umalis na tayo, pakiusap. Umalis ka. Ikaw na babaeng pokpok. Saan mo akala pupunta? Kung hindi ka sasama, sa akin sa kama. Wala kang mapupuntahan. Walang hiya ka. Ikaw na masahista. Nagpapakasanta ka pa. Gusto kita. Pinararangalan ka lang. Ang Jen, binibigyan kita ng huling pagkakataon, lumuhod ka ngayon din, at humingi ng tawad kay Ate Rong. Kung hindi, pagsisisihan mong isinilang ka. Lin Chuan? Ikaw na ulilang walang magulang. Ano ang karapatan mong sumigaw sa akin? Ngayon, sa harap mo mismo, gagalawin ko ang babae mo. Ano magagawa mo? Tulad mong basura, hindi na dapat kita binigyan ng pagkakataon. Tigil? Director Zhao, sagipin mo ako. Muntik na, mamatay ako sa kanila. Sino kayo? Bakit kayo nagkakagulo sa Hongchang Group? Kami ang nagkagulo. Habang nag-i-interview ang kaibigan ko, dinrugasan niya ito, at sinubukang halayin. Tagapamahalata. Totoo ba ito? Director Zhao, sila ang nagkuntsaba para i-blackmail ako. Ang tindi mo namang mag-akusa, Tang. Kailan pa kami nang hihingi sa iyo ng pera? Itong babaeng ito, dahil daw sa interview, pagpasok sa opisina, ang init daw, gusto na raw maghubad. Kasinungalingan. Tapos biglang sumugod itong lalaki, binugbog ako, at humingi pa ng 100,000 piso. Kung hindi ko ibibigay, sabi niya, sisirain daw ang reputasyon ko. Ikaw, ang kapal naman ng mukha mo. Napakawalang hiya mo. Direktor, ito ang resume niya. Masahe lang ang trabaho niya. Siguradong, hindi ito ang una niyang beses na gawin to. Scam talaga to. Silang dalawa, eksperto na sa scam. Ganoon pala. Ang laki naman ng tapang ninyong dalawa. Hindi ba kayo takot na magsumbong ako sa pulis at ipaaresto kayo? Sa ilang salita lang, paniniwalaan mo agad siya. Wala ka bang sariling pag-iisip? Mukhang hanggang dito na lang ang pagiging direktor mo. Kung gaano ako katagal direktor, hindi mo na kailangan pakialaman. Binibigyan pa kita ng pagkakataon. Sabi mo nilagyan ni tagapamahalatang ng droga ang babae. May ebidensya ka ba? Meron nga. Sa tubig na to, tiyak na may gamot na inilagay siya. Ipagawa agad ng test, malalaman natin ang totoo. Naku, nakalimutan ko yun. Director Zhao, ilang taon na ako sa kumpanya, matapat at masipag naman ako palagi. Kayo, alam ninyo naman ang pagkatao ko, di ba? Tang, ano bang alam mo? Bakit ka kinakabahan? Sinong nagsabing kinakabahan ako? Paano ako kakabahan? Kayo talaga ang nag-set up sa akin. Sino ba ang nakakaalam kung ang tubig na to, kayo mismo, ang naglagay ng droga? Director Zhao, Kayo na po ang bahala sa akin. Sa tingin ko, hindi na kailangan magduda. Naniniwala ako na ang aming tagapamahala ng yamang tao ng Hongchang Grupo ay hindi manloloko ng isang masahista. walang pinag-aralan, hindi na alamin ang totoo, sa trabaho lang, husgahan ang pagkatao ng tao. Ang Hongchang Group ba? Ganyan ang patakaran? Patakaran? Sinong tingin mo para makipag-usap ng patakaran? Hindi lang si tagapamahalatang. Ngayon ay hindi ka sinisiraan kahit ginawa niya. Ano naman? Ikaw. Hindi mo ba alam kung ano ang tama at mali? Ganyan ka ba magsalita? Mali ba ang sinabi ko? Ikaw, isang masahista lang. Kahit na inabuso ka, ano naman ang mawawala sa'yo? Bakit ganyan ka? Ang dati kong trabaho ay hindi marangal, pero lahat ng iyon ay aking perang kinita ng malinis. Hindi mo ako tinulungan ipaglaban ang hustisya. Okay lang. Paano mo ako insultuhin? Insulto? Hindi ba trabaho mo yan? Tama na. Ate Rongrong. Naiintindihan ko na. Itong walang kwentang tao at itong direktor ay magkasabwat. Pakinggan mo ako, Lin Chuan. Si Director Zhao ay pinakamakatarungan. Hindi siya kailanman magpapahamak ng taong walang kasalanan. Tama si tagapamahalatang. Kung totoo iyon, kung gayon ang Hongcheng Group ay bulok sa kaibuturan, kung ang nakatataas ay baluktot, ang nasa ibaba ay lilihis. Lin Chuan, lumaki kang walang ama't ina, walang magandang pagpapalaki. Hindi kita papansinin. Pero kung magsasalita ka ng kalokohan, maniwala ka bang papahawakin ko ang security para sugatan ang bibig mo? Tang Jen, subukan mo lang banggitin ang magulang ko. Bakit ako matatakot? Kahit buhay pa ang magulang mo, ano naman ang magandang magiging anak nila? Isa lang namang taga-deliver ng pagkain o taga-sweep ng kalye. Wala silang magagawang maganda. At saka, sabihin ko lang, kapaa? Ang nobya mo ay masarap.
pagpapabuhay sa iyong taong walang kwenta sa mundo ay parang kasalanan ko sa konsensya. Tigil! Anong ginagawa mo? Sige, saktan mo ako. Sa harap ng maraming tao, sasaktan mo ako? Sigurado ka bang gusto mong makulong habang buhay? Sa harap ng maraming tao, magagawa mong manakit? Kayo mga hulihin niyo itong tao para sa akin. Opo. Teka, Sige. Rongrong, umatras ka. Tingnan ko nga. Sino ang may tapang nagalawin ako? Lin, masyado kang padalos-dalos. Kung mas lalo kang gagalaw, mas maraming ebidensya ang iiwan mo. Maglakas loob kang gumawa ng krimen sa harap ko? Hindi ko siya palalampasin. Ang grupo ng abogado ng Hongchang Group ay pwedeng siyang idemanda hanggang mabaon sa utang, maikulong habang buhay. Lin Chuan, tingnan natin kung paano mo ito tatapusin. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hongchang Group. Hindi siya ang masusunod. Lin Chuan, alam mo ba kung gaano kahalaga si Director Zhao sa grupo? Siya ang direktor na may pinakamahabang karanasan. Susunod, maipromote siya bilang Vice President. Bago ito, maaaring posible pa iyon. Ngunit pagkatapos ng araw na ito, hindi lang siya hindi makakaakyat sa VP kahit gusto niyang manatili sa posisyong direktor. Depende pa rin sa mood ko. Depende sa mood mo, Lin Chuan. Sino ka ba sa tingin mo? Wala kang kwenta, basura ka. Baliw ba siya? Oo, malamang. Lin Chuan, sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong maikulong habang buhay, ngayon, lumuhod ka agad sa harap ko, yumuko ng 3 beses ng malakas. At tumahol ng 3 beses. Maaari kong isaalang-alang na pakawalan ka. Ipaluhod mo ako. Hindi ka karapat-dapat. Darating ngayon ang bagong chairman ng board. Wala akong oras para magsayang ng panahon sa iyo. O kaya'y lumuhod ka at humingi ng tawad kay tagapamahalatang. O kaya'y maghanda ka na sa habang buhay na pagkabilanggo. Paano kung wala akong pipiliin? Wala kang pipiliin? Ayaw mo sa mabuti. Gusto mo sa masama. Shaolin, baka dapat sumuko na tayo. Ang mga taong ito ay may kapangyarihan at impluensya. Hindi natin sila malalabanan. Rongrong. Hindi tayo dapat yumuko sa masasamang tao. Dahil lalo silang magiging mapang-abuso at yuyurakan nila ang ating mga hangganan. Pero, Chairman, kailan po kayo darating? Para makapagpadala ako ng susundo sa inyo. Dumating na ako kanina pa. Ano? Buti na lang maaga ako dumating. At nakapanood ng magandang palabas. Saan po kayo ngayon? Pupuntahan ko kayo agad. Nasa HR department ako ngayon. Sa opisina ni Tang Zhen. Hihintayin kita dito. Sige po, darating na ako agad. Naghihintay ka pa ba? Sino ang hinihintay mo? Sandali lang. Malalaman niyo mamaya. Paano nandito ang chairman? Sa opisina ni Tang Zhen. At ang tono ng boses ay mukhang hindi maganda. Ano ba talaga ang nangyayari? Pangkalahatang tagapamahala Jiang, narinig ko lang kanina na sa lugar ni Tang Zhen, may kaunting kaguluhan. Director Zhao kasama ang mga tauhan niya ay pumunta na doon. Ay nako. Tiyak na may nangyari. Sundan mo ako, bilisan. Direktor Zhao, mukhang kilala rin ng batang ito ang mga tao sa loob ng grupo natin. May backer pala siya. Kaya pala ang tapang kanina. Pero mabibigo siya. Sa buong Hongchang Group ang makakapigil sa akin ay konti lang. Paano kung sabihin ko sa iyo? Na ang darating ay isa sa kanila. Imposible. Isang walang kwenta na tulad mo ay hindi maaaring makakilala ng mga tao sa grupo namin. Hindi ka karapat-dapat magsapatos nila. Sa tingin ko, Malamang, isa lang siyang maliit na empleyado. Tingnan natin. pagdating niya kung maglalakas loob siyang kausapin ka. Abangan na lang natin. Lin Chuan. Kailan ka nagkaroon ng koneksyon sa Hongchang Group, Ate Rongrong? Hindi ko masabi ang sikreto. Maya-maya, ipaglalaban kita, pipilitin ko ang 2 taong ito. Na lumuhod at humingi ng tawad sa iyo. Kami luluhod? Lin Chuan. Nananaginip ka ba? Nagpapalakas lang ng loob? Wala akong oras na sayangin sa'yo. Kayo, sakupin ninyo ang batang ito. Opo. Teka muna. Sigurado ka bang ayaw mo nang maghintay? Para iwas sa malaking gulo. Teka, sino ka ba? Chairman ba ng Hongchang Group? Baka nga, Lin Chuan. Talagang lumalala na ang kapalpakan mo. Nagpapanggap ka pa ngang chairman. Director Zhao sa tingin ko, hindi na kailangan makipag-usap sa batang ito. Putulin ang binti ng batang ito at itapon sa harap ng grupo bilang babala. Opo. Tigil. Tumigil kayong lahat. Tumigil. Tumigil. Pangulo, bakit ka nandito?
Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pangulo, huwag kang mag-alala. Ang maliit na bagay na ito, mabilis kong aayusin. Kayong lahat, anong hinihintay niyo? Bilisan ninyong dakpin ang dalawang ito. Opo. Sa tingin ko, ang dapat dakpin ay ikaw, Zhao Deju. Pangulo, ano ang ibig sabihin niyan? Anong ibig sabihin? Alam mo ba, na malaki ang problema mong nagawa? Chairman, ako ang may sala sa pagdating ng huli at nagdulot ng abala sa inyo. Mangyaring patawarin mo ako, Chairman. Ikaw ba ang kasalukuyang CEO, Jiang Ying? Ngayong araw, pagdating sa headquarters ng grupo, talagang nagbukas ng aking mata. Ito ay kapabayaan ko sa pamamahala. Mangyaring patawarin mo ako, Chairman. Talagang dapat parusahan. Ang Hongchang Group bilang nangungunang kumpanya ng Yangcheng, ng nangungunang kumpanya, ngunit nagtatago ng mga basura at dumi na pinapayagan ang mga taong tulad nito, mga basura, dito na tumulong sa masasama. Pangulo, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Lin Chuan, Spawn, paano siya magiging chairman? Dati kaming magkaklase at alam ko ang tunay niyang pagkatao. Tiyak na niloko ka niya. Ikaw si Tang Zhen, tama ba? Halika. Pangulo, Sira ang mata mo. Paano mo nagawa na walang galang sa chairman? Bulag ka ba? Pangahas kang walang respeto sa chairman. baka naman. Si Lin Chuan, talaga pala siyang chairman? Chairman, Ako, Tumahimik ka. Chairman, tingnan ninyo. Paano natin sila haharapin? Isang tagapamahala ng yamang tao sa interview, dinrugahan ang kandidato. Ano? Bakit may ganitong kasamaan? Tang Zhen, anong ginawa mo? Sinisira mo ang reputasyon ng grupo. Sumpa. President, alam kong mali ako. Hindi na ako maglalakas loob ulit. Kung paano siya haharapin, hindi na kailangan pang sabihin, di ba? Oo, Chairman. Ipapakolekta ko ang ebidensya para makulong siya habang buhay. Lin Chuan, hindi mo magagawa iyan. Magkaklase tayo. Natatandaan mo ba noong tayo'y nag-aaral? Ako, naging kaklase kita katabi sa upuan. Magkaibigan tayo. Huwag mong sabihin iyan. Ako ay isa lang walang ama at ina, basurang walang kwenta. Ikaw naman ay. Sa Hongchang Group tagapamahala ng yamang tao, paano ako magiging kaibigan mo? Paano ba kitang magiging kaibigan? Kunin siya. Opo. Presidente, Chairman, alam kong nagkamali ako. Pasensya na po talaga. Chairman, nalinlang ako ni Tang Zhen. Dapat akong parusahan, dapat akong mamatay, dapat akong mamatay. Nakikiusap ako, bigyan niyo ako ng isang pagkakataon. Ngayon ka lang humingi ng awa. Huli na. Chairman, Zhao Dezu. Paano natin siya haharapin? Hindi marunong kilalanin ang tama at mali. Pinoprotektahan ang mga nasasakupan. Ginagawa ang lahat ng gusto. Ay hindi karapat-dapat. Manatili sa ating Hongchang Group. Saka, ipa-audit siya. Alamin kung sa mga taong ito. Kung may dayaan ba siya. Opo. Ipapatupad ko iyan. Tapos na. Tapos na ang lahat. Kunin siya. Opo. Chairman, President, Rongrong, ayos na. Chairman, may kasama po kayong kaibigan. O kaya, dito muna kayo magpahinga. Maaari na kayong umalis. Uminom ka muna ng tubig. Shaolin, maraming salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, ayoko nang may mangyari. Wala na yon. Tapos na lahat. Simula ngayon, wala nang mang-aapi sa'yo. Pero, Shaolin, sino ka ba talaga? Paano ka naging chairman ng Hongchang Group? Ikaw pa rin ba ang kilala kong na si Shaolin na kasero? Wala na yang importansya. Isang taong malapit ng mamatay. Ang lahat ng ito ay panandalian lang. Huwag mong sabihin yan. Ang sakit mo ay tiyak nagagaling. Tiyak yan. Isang mabuting tao ka. Diyos ay hindi magiging ganito kawalang katarungan. Natuklasan na ang pagtingin ni Chen Rongrong sa host ay tumaas ng 10%. Shaolin. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Ay, nako. Masyadong emergency ang sitwasyon noon. Hindi pa tuluyang naalis ang epekto ng droga.
Ate Rongrong, hindi ka palantay ngayon. Ang epekto ng droga sa katawan mo ay hindi pa nawawala. Gagamutin kita ngayon. Hindi. Ate ay may malay. Gusto ka ni ate. Gusto ko ang paraan ng pagprotekta mo sa akin. Gusto ko ang amoy ng katawan mo. Hindi, Lin Chuan. Paano mo magagawa yan? Sinasamantala mo ang kahinaan ng iba. Kung si Chen Rongrong magigising at sisihin ako, paano kung ma-reset ang progress? Ate Rongrong, tingnan mo ako. Shaolin. Ang bango mo. Chairman, nakaprint na ang kontrata. Handa na kaming opisyal na italaga, Miss Chen. Pasensya na, pasensya na. Wala akong nakita. Sige, sige, magpatuloy kayo. Aalis na ako. Magpatuloy kayo. Shaolin. Pasensya na. Ate Rongrong, ayos lang yan. Hindi pa fully nawawala ang epekto ng gamot. At saka, sobra kang na-stress kanina. Paano kita masisisi? Ate Rongrong, lumapit ka. Tutulungan kitang mag-akupunktura ulit. Para tuluyang mawala ang epekto. Ubarin mo na ang damit mo. Maghuhubad na naman. Shaolin, pasensya na sa abala. Mas maganda ang pakiramdam ko. Mabuti naman. At saka, ginawan kita ng acupuncture. Pagod na pagod ka sa mga nakaraang araw. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Acupuncture pala. Kaya pala ang sarap ng pakiramdam. Shaolin, ang galing mo sa medisina. Mayroon pa akong mas mahusay. Ano iyon? Pumasok ka. Chairman, seryoso ba? Pwede bang pumasok? Sinabi kong pumasok ka. Kaya pumasok ka. Mukhang ang chairman at si Miss Chen ay hindi ordinaryo ang relasyon. Chairman, ito ang hiniling ninyo na appointment letter. Pakisuri po. Ate Rongrong, tingnan mo. Miss Chen, ang aming Hongchang Group ay naghahandang kunin kayo bilang Executive Vice President na may taunang sahod na 5 milyong piso. Ano? Hindi yan pwedeng gawin. Bakit naman hindi pwede? Sa tingin ko, kaya mo yan. Shaolin, wala akong alam. Hindi man lang ako nakatapos ng high school. Ano ang magagawa ko, Executive Vice President? Rongrong, ang iyong pamilya lang ang pumigil sa'yo. Kaya naman maaga kang huminto sa pag-aaral. Tandang-tanda ko na sinabi mo yan dati. Noong high school, nakuha mo pa ang unang pwesto sa buong paaralan. Naalala mo pa yan. Ibig sabihin, matalino ka talaga. Basta't handa kang matuto at magsumikap. Tiyak na kakayanin mo ang posisyong ito. Tama, Miss Chen. Ganong katiwala sa'yo ang chairman. Bakit ka patatanggi? Rongrong, alam mo naman, hindi maganda ang kalusugan ko ngayon. Wala akong lakas para patakbuhin ang kumpanya. Sa bagay na ito, tulungan mo naman ako. Shaolin, ang bait mo sa akin. Dahil ganong katiwala sa akin, hindi kita bibiguin. Kaya mo yan, Rongrong. Kaya mo yan. Chairman, magpahinga muna kayo. Mauna na ako. Oo nga pala, Rongrong, kapag umuwi ka, wag mong sabihin ito sa kanila. Ilihim mo ito. Ano? Vice Presidente. Anong nangyayari? Ano ang pinag-uusapan ninyo? Chuchu, tingnan mo. Si Rongrong ay naging Vice Presidente ng Hongchang Group. Ano? Bakit naman ito? Hindi ba si Rongrong ay pumunta para mag-interview sa channel sales? Paano biglaan naging Vice Presidente? Oo nga. Rongrong, hindi naman siguro
na sexual harassment ka? Kian Chien, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro, maswerte lang ako. Na nakatagpo ako ng taong tulad ni Lin Chuan. Talagang maswerte ako. Alam nyo ba, ang Hongchang Group na ito ay isang napakalaking kumpanya. Ang sweldo ng vice-presidente ay mataas, di ba? Kaya sa hinaharap, si Rongrong ay magiging milyonarya na. Hindi pwede. Kung yayaman si Rongrong, hindi na siya sasama sa atin para mag-share ng bahay? Hindi naman. Hindi ako aalis. At hindi rin kita iiwan. Kayo ang aking mga pinakamahalagang kaibigan. Ah, ano ba? Pagod na pagod si Rongrong ngayon. Huwag na ninyo siyang guluhin. Hayaan ninyo siyang magpahinga. Hindi pwede iyon. Maliban kung papayag si Rongrong sa isang bagay. Bukas, ililibre niya tayo ng masarap na pagkain. Walang problema. Ako na bahala. Lin Chuan, halika na. Anong problema? Halika na. Nasira ang gripo. Halika, ayusin mo. Anong hinihintay mo? Tulong naman. Si. Kung wala nang iba, uuwi na ako. Sandali. May itatanong ako sa'yo. Si Rongrong ay naging vice-presidente ng Hongchang Group. May kinalaman ba sa iyo? Wang Chuchu, anong kalokohan yan? Wala akong kinalaman dyan. Kung walang ebidensya, huwag kang magsalita ng basta-basta. Wala akong ebidensya, pero may kutob ako bilang babae. Walang kwenta. Lin Chuan, hindi mo ba nararamdaman na ang itsura mo ngayon ay parang may konsensya ka? Oh, Talaga? talagang may problema. Ang hirap naman nitong babae. Sina nga. Wala na akong sasabihin sa'yo. Matutulog na ako. Bye. Teka muna. Ang ganda niya. Sana nobya ko siya. Bakit siya nakatitig sa akin? Ikaw? Gaano ka pa ba hahawak? Ang ingat mo naman. Na-sprain ba ang paa mo? Okay lang ako. Hindi ko kailangan ng pakunwaring pag-aalala mo. Huwag kang gumalaw. Mukhang ang paa mo ay malubha ang sugat. Kung hindi ito aasikasuhin, malaki ang problema. Lin Chuan, anong ginagawa mo? Punta tayo sa sofa para imasahe ko. Lin Chuan, sasabihin ko sa'yo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya ko namang pumunta sa ospital. Bakit ka mag-aaksaya ng pera? May doktor naman sa bahay. Tingnan ko kung gaano kalala ang sugat. Huwag mong gamitin ang marumi mong kamay. Sa paa ko, ikaw? Hawakan kita. Hawakan kita. Ano? Wang Chuchu. Kung hindi ka pa makikipagtulungan, huwag kang magalit sa'yo gumamit ng dahas. Lin Chuan, inaapi mo ako. Oo, inaapi kita. Ano? Araw-araw ang sama ng mukha mo. Halika. Para kay Kuya Chuan. Ngumiti ka. Ikaw? Ikaw? Sisi. Biro lang. Imasahe ko muna ang paa mo. Mas mabuti na ba? Parang hindi na masyadong masakit. Nakita si Wang Chuchu. Ang affection level sa host, tumaas ng 5%. Yung mga lugar na nahawakan mo, huhugasan ko ng 10 beses. Tumaas naman ang pagkagusto, sundere talaga siya. Sige na, mamaya lagyan mo ng langis na panggamot. Pagkalipas ng isang gabi, okay na yan. Ihahatid na kita pauwi. Hindi na kailangan. Salo mo lang ako, okay na. Si. Uuwi na ako para matulog. Ate Kiang Chan, anong gagawin mo? Huwag kang gumalaw.
Lin Chuan, parang lately, ikaw at si Chuchu at si Rongrong medyo kakaiba. May tinatago ka ba sa akin? Ang talaga ng sixth sense ng babae. Pero paano kung magselos siya? Baka bumaba ang pagkagusto. Nag-iisip ka lang ng marami. Lahat tayo nakatira sa iisang bubong. Ano bang hindi mo alam? Talaga? Bakit parang hindi ako naniniwala? Ang sinta ko, busy ba masyado si ate nitong mga nakaraan? At napabayaan ka? Kaya ka napunta kay Rongrong at Chuchu? At nakikipag-flirt? Ate Chian naglalaro ka ang gapoy. Makulit. Ganito, sagutin mo ng tapat ang tanong ni ate. Pangako papayagan ka ni ate. Chian, wag kang bumangon, humiga ka muna. Pilyo, sa wakas, naintindihan mo na. Bilisan mo! Anong gusto mong gawin? Ano? Pilyo, subukan mo akong akitin ulit, makikita mo. Lin Chuan, salbahe ka? Lalaki ka ba talaga? Lalaki ba ako? Wala kang pakialam dyan. Ngayon tumahimik ka, matulog ka na. Bye-bye. Bye-bye. Lin Chuan, bumalik ka rito. Ikaw, walang romansa. Walang madaling pakisamahan. Rongrong, Lin Chuan, bakit ka sumasama sa kanilang kalokohan? Din. Wala lang. Rongrong, bakit ka nandito sa kwarto ko? Ako, Gusto kitang hanapin ngayong gabi. Pero wala kayo sa kwarto. Kaya ako mag-isa. Nag-antay at nag-antay. Medyo inantok at nakatulog. hindi. May problema ba? Hindi ba pwedeng hintayin hanggang bukas? Sa araw na lang? Hindi pwede. May mga sinasabi na itinatago sa puso. Hindi ako makatulog. Eh ikaw, bakit ka nakatulog sa kwarto ko kanina? Lin Chuan, makinig ka sa akin. Gusto kitang suklian ng mabuti, para kang isang maliwanag na sikat ng araw, na sumikat sa puso ko. Nagbigay liwanag sa madilim kong buhay. Binago ang takbo ng buhay ko. Kaya, gusto kitang suklian ng mabuti. Nag-isip ako ng maraming beses, ang paraan upang makabawi. Ang natitira na lang ay, ang pagpapatuloy ng lahi. Ang magbigay sa iyo ng anak. Ano? Rongrong, kahit na gusto mong gumanti ng utang na loob, pero hindi mo rin pwedeng gawin ito sa ganitong paraan. Lin Chuan, seryoso ako. Ito lang ang naisip ko na tanging paraan para gumanti sa'yo. Eh yun, hindi rin pwede yon. Lin Chuan, mayroon kang terminal na sakit, malapit ka ng mamatay, gusto lang kitang tulungang mag-iwan ng lahi. Ito lang ang tanging magagawa ko para sa'yo. Rongrong, sino nagsabi sa'yo na mamamatay na ako? Hindi ba may pancreatic cancer ka? Totoo na may pancreatic cancer ako, pero tingnan mo ang kalagayan ko ngayon. Parang taong malapit ng mamatay. Buti na lang may reward ang sistema. Ang natitira kong buhay ay humahaba ng humahaba. Susunod, basta unti-unti, mag-ipon ng positibong impresyon, baka mabuhay na parang normal na tao ng matagal. Oo nga, hindi halata. Ngayon napaka-advance ng teknolohiya, at napakayaman mo pa, baka talagang mapagaling. Kaya, Rongrong, simula ngayon, huwag mo nang sabihin ang mga bagay na mag-iwan ng lahi na lagi mong nasasabi. Napakasama ng swerte. Yung hindi nakakaalam, akala gusto mo, sumpain ako na mamatay. Hindi kita sinumpa. Rongrong, pwede bang bumaba ka muna? Rongrong, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang pinaka-importante ngayon ay bumalik sa kwarto mo at matulog ng maayos. Bukas ng umaga, kailangan mo kaming ilibre ng pagkain. Sino kayo? Sino nagpapasok sa inyo?
Chen Rongrong. Binablock mo ako sa WeChat at sa telepono pa. Ang hirap talaga hanapin ka. Dito ka pala nakatira. Ikaw? Bakit ka nandito? Rongrong, kilala mo ba? Siya yung kapatid kong lalaki. Yung vampira na yon. Ate, alam mo pa pala na kapatid mo ako? Ganyan ka ba sa kapatid mo? Chen Shuangxi, sinabi ko na sa'yo dati pa, wala akong ibibigay sa'yo kahit piso. Ate, babae ka lang. Mag-aasawa ka rin naman. Anong silbi ng maraming pera? Bilisan mong bigyan ako ng pera. Mamaya, may laro pa kami ng mga tropa magpe-poker. Poker. Araw-araw puro sugal lang alam mo. Sa mga nakaraang taon, pinaghirapan kong pera. Nasugal mo lahat. Tigilan mo na yan. Magbibigay ka ba o hindi? Hindi. Wala kang makukuha sa akin kahit piso. Babaeng walang hiya. Pinisil mo na. Ayaw mo pa. Binabalaan kita. Kung manggulo ka ulit, tatawag ako ng pulis. Maniwala ka. Ito ay usapang pampamilya. Wala ring silbi ang pulis. Chen Shuangxi, umalis ka na. Hindi kita bibigyan ng pera. Walang pera. Ate, narinig ko na kay mama at papa. Nagka-work ka raw na bago sa isang nangungunang kumpanya daw. Executive ka sa Hongchang Group. Totoo ba yan o hindi? Totoo man o hindi, wala kang pakialam. Paano naman? Wala akong pakialam. Ikaw na ang ate, yumaman ka na. Hindi mo pwedeng kalimutan ang kapatid mo. Sira ulo kang bata ka. Sobra ka na talaga. Vampira ka, wala nang katapusan. Hindi ba? Pakialamera ka. Babae, isara mo ang bibig mo. Suntukin kita, maniwala ka. Nanakit ka ng babae. Ikaw, ganyan lang ba ang kaya mo? Sino ka ba? Ito ang may-ari ng bahay. Kuya, magaling siyang lumaban. Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na agad. Ganyan lang ba ang mukhang mestizo? Magaling daw lumaban? Papatayin mo ako sa kakatawa? Talaga? Shaolin, pasensya na. Nakaabala na naman ako sa'yo. Wala yun, Ate Rongrong. Kayo ay mga nangungupahan. Ako ang may-ari. Protektahan kayo. Responsibilidad ko. At tungkulin. Sinasabi ko sa'yo, nagpapanggap ka pa sa harap ko. Tingnan natin kung paano kita papatayin mamaya. Ate, executive ka sa Hongchang Group. Malaki ang sweldo mo, di ba? Kung ayaw mo akong bigyan ng pera ngayon, ayos lang. Bigyan mo na lang ako ng ATM card mo. Panaginip lang yan. Binabalaan kita. Umalis ka na dito. Ang perang pinaghirapan ko. Bakit ko ibibigay sa'yo? Pinaghirapan daw? Nakakatawa ka. Wala kang degree, wala kang backer. Bukod sa maganda ka, wala kang kwenta. Paano ka naging vice president ng Hongchang? Kailangan ko pa bang sabihin ng mas malinaw? Kung paano ako naging. Wala kang pakialam. Basta natulog ka sa amo ng Hongchang. Natulog. Kaya mo nakuha ang posisyong. Iyan. Pero sa bagay, nakapangbabae ka ng matandang lalaki. Ang galing mo. Kasinungalingan yan. Ate mo siya. Paanong nasabi mo ang napakasama mong salita? Ginawa niya, di ba pwedeng sabihin? Talagang walang hiya kang babae. Ikaw. Patay yung kapatid mo, kaya mo siyang saktan ng ganyan? Ikaw ay isang hayop na walang kwenta. Bading, sino ka ba para magsalita? Umalis ka na dito. Ito ang bahay ko. Ang dapat umalis ay ikaw. Ngayong araw, kung hindi ako makakuha ng pera, hindi ako aalis. Mga tropa, humanap kayo ng upuan. Sino ba ang nagsabing umupo kayo? May bayad na. Chen Shuangxi, hindi ka pa ba nahihiya? Huwag mo akong kausapin ng walang kwenta. Para umalis ako, simple lang. Bigyan mo na ako ng pera. Pera lang ang habol ko ngayon. Ikaw, bastos. Napakasama mo talaga. Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap buhay sa mga nakaraang taon? Yung perang pinaghirapan niya, ibinigay sa pamilya o sa iyo. Noong isang taon, sa pinakamahirap niyang panahon, hindi na siya makabayad ng upa. Alam mo ba yon? Kian, hindi na kailangan sabihin yan. Umaga pa lang. Anong ingay ito? Ang dami pala ninyong magaganda, ha? Bading, ang swerte mo naman. Manghihingi ng pera? Bakit? Bibigyan mo ako. Nasa card na ito, 1 milyon. 1 milyon. Basta, papayag ka na, wag nang guluhin si Ginang Rongrong. Ang perang ito ay sa'yo na. Si. Lalayo na ako sa kanya. Lin Chuan? Sa masamang tao, kailangan mas matindi ka pa. Hindi ang pagpapakumbaba. Gusto mong mamatay, di ba? Gusto mong mamatay. Gusto ko talagang malaman. Ikaw, isang maliit na hampas lupa, anong magagawa mo sa akin?
Sasabihin ko sa'yo, dito sa Yangcheng, kung gusto kitang saktan, kasing dali lang ng pag-inom ng tubig o pagkain. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Sino? Si Boss Bao ng samahan ng Qingshan. Boss Bao? Naglakas loob ka pang pumunta? Inihatid ko si Jilin at si Bibi. Chen pabalik. Anong tinatawanan ninyo? Hindi kayo naniniwala, di ba? Hindi naman sa hindi ako naniniwala, nagulat lang ako. So ikaw pala ay kasama ni Boss Bao. Natakot ka na. Sa tingin ko, ikaw ayos naman ang ugali mo. Kaya't pagbibigyan kita at palalampasin ka, ibigay mo na sa akin ang card. Ibigay mo na. Kahit si Little Bao ang pumunta rito ng personal, hindi mga has na kumuha ng pera sa akin. Ang laki naman ng iyong bibig. Hindi ka ba natatakot na mabalian ng dila? Dahil hindi ka naniniwala, gagawan kita ng patunay. Anyway, mamayang hapon darating si Little Bao para maging driver ko. Gusto mo ba akong patayin sa kakatawa? Alam mo ba kung sino si Boss Bao? Anong klase siyang tao? Isa siyang big boss ng samahan ng Qingshan. Maging driver mo? Ang kapal ng mukha mo. Chen Shuangxi, pinapayuhan kita. Tumahimik ka na lang, para hindi mahirap ang sitwasyon mamaya. Ate, inasar ako ng batang ito. Iyon ang totoong mahirap ayusin. Mga kapatid, ngayon, sama-sama nating paluin siya. Erguzi, sino ang gusto mong paluin? Ha? Erguzi, sino ang gusto mong patumbahin? Boss, bakit kayo nandito? Tagapagligtas? Lin. Bakit ka nandito, bata ka? Ako? Hindi ako. Kanina ko lang narinig boses mo, bakit parang gagawa ka ng masama kay Lin? Lin. Lin ang tawag mo? Tawagin mong Linye. Boss, bakit naman siya? Isang simpleng kasera lang siya. Alam mo ba? Si Lin ay. Panauhin ng chairman. Tawagin mong Linye. Lin Ye. Ang pangalan mo ay Chichigu Ergu. Aterongkrong. Ang tawag sa kapatid mo sa labas, napakakakaiba. Sino ang nakakaalam? Araw-araw ay naglalaro lang. Siya pala ay kapatid ni Miss Chen. Oo nga, Abaw, may ipapagawa ako sa iyo. Sabihin ninyo, Lin. Itong bata pa, hindi natuto, maraming bisyo. Dalhin mo siya para mareforma ng maayos. Mas mabuti dalhin mo siya sa pabrika para mag-screw. Bigyan mo siya ng 500 piso bawat buwan, pambuhay lang. Si Lin. Marami akong kilalang pabrika ng turnilyo. Siguradong masisiyahan siya sa pagturnilyo. Ate, ayaw ko mag-screw. Ate, pakiusap mo para sa akin. Magreforma ng mabuti. Naayos na ang lahat, Rongrong. Wala na siyang pagkakataon pagkatapos nito. Manggulo sa iyo. Shaolin, salamat na naman sa'yo ngayon. Talagang ikaw ang aking tagapagligtas. Rongrong. Ang layo naman yan. Huwag mong kalimutan, ikaw ang manlilibre ngayon. Kami lahat ay magpapalibre sa'yo. Tama. Tara? Mahina ka pala uminom. Ngayon kasi, nakainom ako ng sobra. Umuwi. Matutulog. Hindi pwede. Hindi pwede. Gusto ko pang uminom. Ako ay unang beses uminom ng ganito karami. Pero masaya naman. Xiao Chuan, tatanungin kita. Kaming ilan? Sino ang pinakagusto mo? Hulaan mo?
Ay nako. Mukhang kagabi. Nagkamali ako dahil lasing. Ito. Sino ba yan? Kagabi. Talaga. Sino sa kanila?